Mga kababayan, na ipasa na po dun sa Committee on Justice yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte at sa May 4 ay pagbobotohan na ng House kung ipapasa yung articles of impeachment doon sa Senate. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag ba kayo na ma-impeach si VP Sara Duterte at hindi na siya makatakbo bilang presidente ng Pilipinas? Yan yung nakakagimbal na tanong mga kababayan, no? Payag ka ba na ma-impeach ng tuluyan si VP Sara? Kasi po mga kababayan itong mga buhayang kongresista mga kababayan ay, naku, tuwang-tuwa na. Tila ba'y nag-celebrate na sa kanilang panalo mga kababayan? Naku po, eto. Panoorin nga natin to kabayan. Madam Chair, The Honorable Percy Sendanya. Madam Chair, I move to suspend. There's a motion to suspend. The same has been seconded. Is there any objection? Di ba? Grabe yung energy dito ni Kong Luis Tro mga kababayan, no? Is there any objection? Hearing none. The hearing is suspended until May 4, 2026. Oy. Tingnan nyo kabayan. Di ba? Mukhang panalong-panalo na talaga sila mga kababayan, no? Di ba? Nagbunye lahat dyan sa kamera mga kababayan. Di ba? Pero mga kababayan, huwag munang magsaya, ha? Diba mga kababayan? You know, may pa-apir-apir pa. Diba? Wagi na tayo, wagi na. Pero hindi pa yan mga kababayan. Sa totoo, ay pasimula pa lang tayo kabayan. Di po ba? At eto na nga mga kababayan, no? Diba? Sa kabubunyi nila mga kababayan doon sa kamera ay yung Korte Suprema mga kababayan ay ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte kabayan. Kita nyo na? Diba? Simula pa lang ito mga kababayan ha? Eto, pakinggan natin si Ruben Switch, Showbiz kabayan. So ayun na nga. Talagang vindicated si dating Senate President Cheese Escudero. Nakakahiya sa mga legal luminaries na nagsasabing mali. Si dating Senate President Cheese Escudero patungkol sa salitang forthwith. Kakapasok lang kasi na balita ang ating Supreme Court. Ibinasura ang petisyon na piliting mag-convene ang Senado. Ibinasura nga ng ating Korte Suprema ang petisyong naglalayong obligahin ang Senate of the Philippines na agad mag-convene bilang impeachment court para litisin ang kaso laban kay Vice President Sara. Sa naging desisyon na 14-01, iginiit ng Korte Suprema en banc na walang sapat na batayan upang gamitin ang mandamus laban sa Senado. Isang kapwa sa ngayon ng gobyerno na may sariling kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon. Heto pa ang buong detalye sa Tagalog version. Ang Supreme Court of the Philippines en banc sa sesyon nito ngayong April 29, 2026 ay ibinasura ang petisyon para sa mandamus na inihain ni Catalino Aldea Generillo Jr. na nagalayong pilitin ang Senado na agad na magtipon bilang isang impeachment court upang litisin ang mga kaso laban kay Vice President Sara. Sa botong 14-01 na desisyong isinulat ni Rodil Zalameda, sinabi ng Supreme Court na ang mandamus na ginagamit upang ipatupad ang isang malinaw na tungkuling legal ay hindi angkop na remedyo sa kasong ito. Ipinaliwanag nito na ang mga aksyon ng Senado sa loob ng saklaw ng kapangyarihan nito ay hindi maaaring baguhin o kontrolin ng hudikatura sa pamamagitan ng mandamus bilang isang kapantay na sangay ng pamahalaan
ang paggamit ng Senado ng kapangyarihan nito ay lampas sa pagsusuri ng Supreme Court, maliban na lamang kung may malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan. Gayunman, para sa kasong ito at alang-alang sa katarungan, itinuring ng Supreme Court ang petisyon bilang isang certiorari at sinuri kung ang Senado ay kumilos ng labag sa batas o umabuso sa kapangyarihan nang hindi ito agad nagtipon bilang impeachment court habang nakabreak ang sesyon nito. Salungat sa pahayag ng nagpetisyon, napag-alaman ng Supreme Court na kumilos ang Senado sa tamang oras kaugnay ng impeachment complaint habang itinatakda ng konstitusyon ng takdang panahon para sa House of Representatives of the Philippines na umaksyon sa isang impeachment complaint. Wala itong tiyak na itinakdang oras kung kailan dapat simula ng Senado ang paglilitis. Nakasulat lamang na ang paglilitis ay agad, forthwith, na dapat isagawa na iniiwan ang pagpapasya sa Senado. Nilinaw ng Supreme Court na ang salitang forthwith sa Article 11, Section 3 o 4 ng Constitution ay nangangahulugang sa loob ng makatuwirang panahon na maaaring mas maikli o mas mahaba depende sa sitwasyon ng bawat kaso. Nagbibigay ito ng kalayaan sa Senado na maghanda bago ito magtipon bilang impeachment court. Bagamat walang eksaktong petsang itinakda ang konstitusyon para sa paglilitis, dapat iwasan ng Senado ang hindi kinakailangang pagkaantala upang mapanatili ang prinsipyo na ang mga lingkod bayan ay dapat managot sa mamamayan sa lahat ng oras. Itinuring din ng Supreme Court na walang saysay or moot ang petisyon dahil sinimulan na ng Senado ang paghahanda para sa impeachment at ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naipawalang bisa ng naunang desisyon ng Supreme Court noong July 25, 2025 Tama. at resolution noong January 28, 2026 sa kasong Duterte, House of Representatives. Ang isang kaso ay itinuturing na moot kapag may mga sumunod na pangyayari na nag-aalis ng issue kaya't hindi na kinakailangan ng pasya ng hukuman dahil wala nang umiiral na articles of impeachment. Wala nang dahilan ng Supreme Court upang utusan ng Senado na magtipon bilang impeachment court. So ano kaya ang masasabi dito ni Senate President Tito Soto na kanyang ipinipilit yung forthwith na umpisahan na agad-agad ang impeachment sa Senado? Nako po mga kababayan, di ba? O, kakadiwang lang ng mga kongresista dyan sa kamara kanina. Akala mo ay nanalo ng loto, mga kababayan. Pero, maliit lang yan mga kababayan sa kanila, no, kung nanalo ng loto. Kasi mali-maleta eh. Di po ba mga kababayan? Kidding aside mga kababayan, di po ba? Di ba? Lalong-lalo na yung si Kong Ngiwe. Kampo ni Dilima mga kababayan. Grabe kung makapalakpak. Di ba? Eto, simula pa lang to mga kababayan, no? Di ba? Tapos yung sinasabi ni Soto na magmamadali na daw siya. Ay eto mga kababayan, korte na mismo ang kumilos. Di ba? Ang bihira talaga mga kababayan, no? Yung ginagawa nila kay BP Sara. Mantakin mo, may ano pa mga kababayan, no? Talagang binubusise yung karakter ni BP Sara kanina dyan sa kamera. Di ba? Mantakin mo yan kabayan. Ang bihira. So dun tayo sa keyword, ang sabi ng Supreme Court, reasonable time. So it could be longer or it could be shorter, but within reasonable time. So maliwanag ang clarification ng ating Korte Suprema. Ito kasing si Tito Soto, ang atat na atat, umpisahan ang impeachment laban kay Vice President Sara. Ano kaya masasabi din dito ng mga legal luminaries ko, na sina Jesus Falsis at ang iba pa mang kanyang mga kasamahang abogado,
Correct. So ito another unanimous court ruling. So nakakahiya sa ating mga senador at sa mga abogado na bobo. Yung mga abogadong kakamping nakakahiya sila. Yung mga simpleng legal term, abay kailangan pa ng ruling, no? Kailangan pa ng court ruling. At malalaman mo na kapag simple yung term, ay kapag unanimous Correct. yung naging decision. So papaano na, Tito Soto? Wala na, finish na. Hindi mga kababayan. Tila uminit ang dugo natin kanina mga kababayan, no? At tila ba'y grabe yung energy nila. Di ba? Sa pagtatapos ng kanilang session kanina dyan sa kamera mga kababayan. Di ba? Sobrang happy sila. Ang bihira talaga. At eto pa mga kababayan, kung Paulo Duterte mga kababayan, bumuelta na nga po dito kay Sandro Marcos kabayan. Anya, nagtatawag na daw ang mga staff ni Charis. Uy. Sandro Marcos mga kababayan, sa mga chief of staff ng mga congressman na bumoto para sa impeachment, kung hindi ay tatanggalin ang buong GAA ng kanilang distrito. Nako po mga kababayan. Grabe parang si Dilima pala to itong si Sandro mga kababayan, no? Tila ba'y ginapang na ang mga kongresista na dapat kang bumoto para ma-impeach si BP Sara dahil kapag hindi ay nako po. Di ba? Pambihira. Bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin. Yes, ang buong GAA ng kanilang distrito kabayan. Tao ang gustong parusahan para lang sa desperate moves nila, attempt nila na mawala ang kalaban sa politika. Iyan po ang buwelta ni Kong Pulong Paulo Duterte mga kababayan. Panigurado naman yan mga kababayan, di ba? Na maraming pipirma, di ba? Expected naman yan mga kababayan, no? Pero may kunting chance pa din, pero wala na yan mga kababayan. Wala na yan. Magkakaalaman na sa Senado, kabayan. At eto mga kababayan, pakinggan natin si Ka-Eric na Korte Suprema ilalampaso ang abusado at binaluktot na impeachment attack versus BP Sara dyan sa kamera mga kababayan. At may makukulong di umano. Ako po mga kababayan, no? At syempre kabayan, huwag natin kalimutang suportahan itong si Ka-Eric kabayan. Dahil di ba, inanunsyo nga niya mga kababayan na naku po, may warrant of arrest na itong si Ka-Eric mga kababayan, no? Kaya huwag natin kalimutang suportahan kabayan. Mag-subscribe po tayo sa kanyang YouTube channel at kung may konti man tayong dyan ay syempre direct tulong tayo kay Ka-Eric mga kababayan. Sa puntong ito ay bibigyan po natin ng pananaw at pagpapaliwanag itong inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil po sa paggamit ng Anti-Money Laundering Council para baluktutin ang proseso ng batas lamang masunod ang kagustuhan ng gobyerno ni Marcos at ang mga maniobra nila Romualdez na itulak ang binaluktot na impeachment attack laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag din po ang ating pangalawang Pangulo ng kanyang paglilinaw hinggil sa paulit-ulit na pagkuha sa basurahan ng nabubulok na mga pahayag na paulit-ulit na lang ginagawa ni Trillanes laban sa pamilyang Duterte. 10 years ago, ganyan na po ang kanyang naratibo nung siya noon ay nasa Senado pa. Hindi nagbago, ibinabasura ng mamamayan, ibinabasura mismo ng mga sinasabi niyang source niya at ngayon inuulit niya at binigyan pa siya ng plataforma ala Viva Max Showmanship. Kagaya ng kanyang ginamit sa script nila Madriaga. So may paliwanag po si Vice President Sara Duterte. At una, binanggit po niya na kung nagnanakaw siya at gumagamit ng pondo ng mga mamamayan, pondo ng pamahalaan, bakit pa siya magsasagawa ng bank transactions kung ganun ang gagawin niya dahil matitrace po ito sa kanya. Tama naman po, no? Bakit niya gagawin ang isang bagay na maghuhulog ng ebidensya sa kanya? Pangalawa,
nilinaw niya na hindi pwede labagin ang specific na batas tungkol sa bank secrecy law at pati na ang anti-money laundering law. Kailangan po may court order at mayroon lamang mga ilang mga pagkakataon na pahihintulutan ng korte o pahihintulutan sa batas na walang court order kung talagang makikita ang malakas na possibility or yung strong probable cause to believe na may mga illegal transactions. So, limited lang po yan. Hindi pwede basta-basta yan gawin ng Anti-Money Laundering Council. In short, yung ginawa ng Anti-Money Laundering Council po, mga kababayan, pagpapakita ng abuso sa kapangyarihan at kawalang paggalang sa mga batas, including ang saligang batas. Sa panayam nga namin kay Atty. Harry Roque, tinawag niya ito na criminal operations. At mabuti na pinoint out ni Vice President Sara Duterte na hindi sila nababahala sapagkat yung ginawa sa Committee on Justice sa House of Representatives, kinuha nila pati po ang bank transactions at mga financial bank records mula 2006 hanggang 2026. Almost 20 years yan, mga kababayan, upang ipakita na kunwari bilyones ang transaksyon na pinasukan ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Mans Carpio. Subalit, malinaw naman po na yan ay pandaraya. Hindi lamang illegal, labag sa batas, sa Bank Secrecy Law, sa Anti-Money Laundering Act, at pati na rin po, mga kababayan, sa pandaraya sapagkat hindi nangangahulugan na ang isang mahabang transaksyon ng deposits, withdrawal, at ano pa man na mga pagkakaroon ng financial transactions ay nangangahulugan na nagnakaw ang isang tao unless the correlation of established belief for a probability of a cause na may nangyaring ganon ay mayroong kaakibat po na magkakadugtong na pangyayari o magkakadugtong na mga sirkumstansya, which klarong-klaro naman po, mga kababayan, na hindi sakop ng impeachment complaint ang taon 2006 hanggang 2022 sa unang bahagi sapagkat hindi pa po impeachable official si Vice President Sara Duterte during that time. So paano mo gagamitin ang kanyang mga personal na mga kalagayan hinggil sa kanyang mga bank transactions kung hindi yon sakop ng panahon na siya ay nanunungkulan na bilang Vice President? Tama naman ang pagpapaliwanag ni Vice President Sara Duterte, kaya malinaw na pang-aabuso. Malinaw po na ginagamit ang Anti-Money Laundering Council para gumawa ng criminal operations sa binaluktot na impeachment operations na ito. Subalit, may pananagutan sila dyan kung hindi man sa ngayon dahil po alam natin kontrolado pa ni Bongbong Marcos Jr. ang maraming institusyon at instrumentalidad ng gobyerno at ng ating estado. Dahil nananatili po si Bongbong Marcos na siya pa rin po ang Pangulo. Pangatlong punto ni Vice President Sara Duterte, sabi niya, hindi sila nababahala sapagkat ang anumang gimmick at mga palusot at pambabaluktot sa impeachment process na ginagawa sa level ng House of Representatives, hindi po yon makakapag-epekto na matatanggal nila si Vice President Sara Duterte sapagkat sa Kongreso, ang Senado lamang ang mayroong exclusive authority and duty as defined by the 1987 Constitution na ang pag-prosecute, pag-trial at pagbubuo ng kaso doon kapag naiakyat na from the House of Representatives sa Senado po yan. Being convened o binuo ang kapulungan ng Senado bilang impeachment court. Doon pa lilitisin si Vice President Sara Duterte at malabo na siya po ay matatanggal sapagkat itong mga criminal at baluktot na operations dito sa Committee on Injustice sa House of Representatives, hindi makakatayo po yun pagdating sa impeachment court sa Senado. Itong Madriaga Bicoy Part 2 na mga kalokohan at mga gawa-gawang kwento, hindi makakalusot po yan pagdating sa
cross-examination, interpellation, and test of evidence na gagawin po ng legal defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. So malinaw na bulagta ito. Ganon din po ang paggamit ni Trillanes ng kanyang sariling kathang isip na mga figures, allegations laban kay Vice President Sara Duterte. Walang saysay po yon sapagkat ang hahatol at magsasagawa ng kanilang pagbibigay ng desisyon kung guilty or hindi or convicted o hindi si Vice President Sara Duterte, sa Senado lang po yan pwedeng mangyari. Kaya naman po walang saysay, walang patutunguhan laban kay Vice President Sara Duterte na matatanggal siya sa kanyang pagiging pangalawang Pangulo kahit magtambling pa si Malitagang Luistro at mga kasabwat nila at magtrampolin pa o kaya mag-alaserko-serkuhan the authority to prosecute, put on trial, and make a decision to convict or to exonerate si Vice President Sara Duterte. That role and authority are only provided for by the Constitution sa Senado. Klaro? Okay. Ito naman pong kay Trillanes, pinagtawanan lang po ng Vice President sapagkat unang-una, hindi tumutugma sa realidad ang mga pinagsasabi nito. Pangalawa, wala po siyang maipakitang verified bank deposit support upang paniwalaan na siya ay nagkaroon ng actual direct knowledge sa mga personal na mga pangyayari sa buhay ng mga Duterte. At ang sinasabi niyang si businessman Sammy Oy at marami nagpatotoo na ito'y lehitimong negosyante, dinamay pa niya sa pag-atake niya sa mga Duterte. Kaya naman po, nagsalita na si dating Agriculture Secretary at dating Governor sa Cotabato na si Manny Piñol at sinabi niya, kawawa naman itong si Sammy Oy. Wala man ito sa listahan talaga ng law enforcement agencies like PDEA o kaya ng PNP na para sabihin na siya ay sangkot sa droga, pero dahil sa katang-isip ni Trillanes, isinalaksak niya pa sa kanyang paniniwala na si businessman Sammy Oy ang missing link na drug lord para sa pamilya Duterte. Well, it is easy to accuse, but it is a different matter if you can prove it with evidence. Ayon. So kaya nga tinatawag na lamang ngayon si Trillanes na the big joke Trillanes. Salamat naman po at naging matatag pa rin ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte. At yun na nga po mga kababayan, no? Ang bihira talaga. Itong kampo ni Luistro, no? Pero syempre mga kababayan, yung si Kong Luistro, may mastermind yan, parigurado yan, kabayan, di ba? Taga-kumpas. Oo. Talagang binaluktot nila ang impeachment ni BP Sara, kabayan, di ba? Para lang syempre mapatahimik, di ba? Mapatahimik at kung matuloy man sa Senado mga kababayan, at syempre ma-absuelto naman yan, panigurado yan, kabayan, di ba? Kahit papano, may marka silang naiwan kay BP Sara. Partikular na sa kanyang karakter mga kababayan. Na di po ba tinira nila kanina dyan sa kamera? Oh. Di ba mga kababayan? Kung baga, panirang pure. Sinira na nila si BP Sara, kabayan. Di ba? Kaya nga may mga ibang congressman na nagsasabing, hindi pa tayo dito nagka-trial. Nag-aakusa, di ba? Pero yung iba dyan mga kababayan, ay naku po, wala na. Sa kanilang paningin ay naku po, yung si BP Inday Sara ay, di ba, may iba dyan na kriminal na. Oh. Di ba? Corrupt na. Ang bihira talaga mga kababayan, no? Pero sa totoo lang mga kababayan, itong pinagagawa nila kay BP Sara ay naku po, mas lalong aangat si BP Sara mga kababayan sa mga pinagkagawa nilang ganito. Di ba? Dahil alam naman tayo mga Pilipino mga kababayan, di ba? Mahilig tayo manood ng teleserya. Di po ba? Mas kumampi tayo dyan sa inaapi. Oh. Mas lalong si BP Sara mga kababayan. Di ba? Pambihira talaga, no?
bang klaseng strategy itong pinagagawa nila mga kababayan, no? Yung kanilang strategy na ito mga kababayan ay mas lalo lang magpapanalo kay VP Sara. Di ba? Ngayong susunod na eleksyon. Ang bihira. Tapos kanina, sobrang saya nyo pa. Di ba? Grabe mga kababayan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. Anong latest po? Ingat po kayo kabayan.